For tonight, ayan, Mentor Monica Gutierrez. Hi, Mens. Amazing morning. Amazing, amazing morning, everyone. Especially to our Team Prime. Ayun, Team Shout out talaga ang team, no? Love na love. So, amazing morning to all I'm worldwide. I am Movers, no? And thank you to our BODs for the fourth time, no? Ika-fourth time na po natin here with our Testimonial Thursday na segment ni I Am Worldwide. And of course, thank you, Mentor Romina, my angel mentor. And shout out ko na, no, of course, Team Prime Worldwide. No? Proud to be part of that team, no? And of course, shout out ko na rin ang Team Joyful and Team I Contagious. So, ayan, no? So, again, amazing morning, amazing good evening, no? And good morning dun sa mga nasa ibang bansa. So, anyway, no? So, i-share ko na po yung aking screen, no? So, a quick background about myself, no? So, ayan po, ako po si Monica Gutierrez. Ayan po. I'm from Antipolo. Ayan. Sino mga taga Antipolo dito? Ayan. Paki-ano naman po, no? Paki-type. Baka magkapit-bahay tayo. So, Lower Antipolo po ako actually, no? Ayan. And of course, amazing morning sa buong team sa lahat ng team ng I Am Worldwide, no? Ayan, hello, good evening sa inyong lahat. Ayan, so please tag your members, your prospects, no? Your loved ones, no? Kasi I believe sharing is caring. So share this link sa mga lahat ng kakilala niyo to everyone, no? So anyway, a quick background about myself, no? I'm a preschool teacher by profession. Actually, yung host natin si Mentor Romina, she's my classmate no college. Naging OFW po tayo sa Riyadh. Naging business owner and a housewife. So, hindi po to yung mga rason kung bakit ako nag-join kay I'm Worldwide. Kung isipin nyo, no, from being an employee, an OFW, business owner, kumbaga lahat na yata na-try ko, no? So, ito po, no, this is the reason why I joined I'm Worldwide, no? Pasintabi na lang sa mga kumakain dyan. Huwag kayong matakot. Ako lang po yan. Ayan. So, anyway, no, share ko lang po, no, last 2019, I was diagnosed with papillary thyroid cancer. So actually po, no, lahat ng siblings ng dad ko died of terminal cancer, no? May cancer, may dalawang cancer sa nose, sa lungs, prostate, sa blood, and ano pa, sa mother side ko naman breast cancer. So, 'di ba parang wow, ang ganda ng genes ni Mentor Monica. So anyway, I was the youngest in our family to have cancer, no? Kaya nagulat yung buong pamilya, no? I think I was 38 years old that time. So, huwag nyo na computein kung ilang taon na ako ngayon. So, ayan, no? So, anyway po, no? Syempre, I was devastated, no? Kasi 38 pa lang ako, na-diagnose na ako with papillary thyroid cancer. Miski sabihin, sabi ng doktor ko, okay lang yan. Kasi kung mamimili ka lang daw ng type of cancer, ito na daw yung less aggressive and curable, di ba? So, but still, no? It's still cancer. Cancer pa rin siya, no? Kung iisipin mo. And then, so dahil nga, tawag dito, nung ma-discover kasi nila yung tumor inside my thyroid, no, malaki na siya, no, there's a possibility na baka lumabas na daw siya. So, what they did after reading the diagnosis, no, after 3 days, nakaschedule na ako for total thyroidectomy. No, meaning they have to remove yung buong thyroid ko. Actually, ang mga surgeon, kung tatanungin nyo, actually, 3 surgeons kaya tinanong ko, no, hindi sila basta-basta nagtatanggal ng thyroid kung makukuha ng gamot or partial. Okay, kaso with my case, they have to remove the whole thyroid. And then after a month po, no, I underwent radiation iodine therapy. So itong radiation iodine therapy, imagine niyo um, I was confined in a two-door room. Bakit two-door? Kasi in between those two doors, there's a space where they put my food, no, my medicine, ganyan. Kasi yung hindi sila basta-basta pwedeng lumapit sa akin kasi yung radiation na ininom ko might affect their health, their body, no? So, if ever may mga nurse, no, or doctors who wants to check on me, they have to wear parang astronaut suit, no? So, ganun katindi, no? Imagine niyo, yun yung pinainom sa akin to cure my cancer, but hindi naman siya talaga
I mean, delikado siya sa mga tao, no? So very ironic, no? So anyway, alam niyo naman ang mahal talaga ang sakit ng cancer, no? Kahit anong sabihin mong type of cancer, no? Talagang ubusan ng kaban, no? So imagine niyo no nag OFW kami, yung ipon namin, no? So talagang nasagad po yung peso, yung bank account namin, no? So imagine nyo every 2 months, minimum 20,000 yung kailangan namin nilalabas, no? Na money. And sad to say, no, actually during this, balik ko lang yung photo ko, no. Alam nyo, after the radiation, no, sabi ng doktor ko, Iha, hindi ka pwedeng lumabas-labas na or to even accept visitors, no? Hindi pa pandemic this time, pero feeling ko pandemic na, no? Kasi I was stuck in the house, no? Kasi sabi nila, no, because of the radiation, bumaba yung immune system ko. Ngayon, in-explain ng doktor ko, dahil mababa na yung immune system ko, yung natitirang immune system ko, okay, syempre yung ifa-fight off niya kung ano yung major illness ko, which is my cancer. Ngayon, if there are certain viruses sa paligid, pag dumapod sa akin yan, magiging malala, no? Kasi wala nang immune system to fight those other viruses, no? Na makukuha ko. Which is true. Kasi ang napansin ko that time, kasi may asthma po ako talaga, no? I mean, nagpa-puff ako ng maintenance ko twice a day, one in the morning and then one in the afternoon. So before ako mag-radiation, pag inaatake ako ng asthma, nebulizer lang or puff lang no maintenance, okay na. But this time, every time na, kasi minsan simple flu lang dyan, pag dumapos sa akin, parang extreme asthma attack na. So imagine niyo wala nang immune system to fight the other viruses, no? So pag nagka-asthma attack ako, hindi na kayang i-nebulizer siya, no? Talaga immediately, parati akong napupunta sa ER, no? Kasi talagang agaw hininga kapag ka ina-asthma ko. And then, isa din ang napansin ko when they remove my thyroid, no? Actually, di ba may tinatawag tayong hyperthyroidism, hypothyroidism. Actually, wala akong ganun, no? Wala akong ganung sakit, no? Ah, yun nga lang, nung tinanggal yung thyroid ko, yung parang hormones ko, no, parang hindi naging balanse. No, there are times na for 2 or 3 weeks, nagiging hyperthyroidism ako, yung bigla akong papayat, nagpapalpitate ako, yung imagine mo matutulog ka, rinig na rinig mo yung palpitation mo, constipated ako nung dalaga ako, nung nagkaroon akong hyperthyroidism, lalo ako naging constipated. Imagine niyo 5 days without bowel movement, 'di ba? Masama 'yon. And then after 2 or 3 weeks magiging hypothyroidism naman ako. Bigla akong tataba, no? Ah, very sluggish yung katawan ko, parang parati akong pagod. So imagine niyo every 2 to 3 weeks nag-iiba yung timpla ng katawan ko. So syempre, medyo iinit ang ulo mo, no? Parang hindi makuha-kuha ng gamot, yung maintenance ko, yung hormones ko, no? So anyway, that happened for a year after my radiation. So after a year, I did another radiation, no? So this time, nagmetastasis na yung cancer ko. So paano nalaman, no? Kasi every time I do my radiation, nagpapa-blood test ako or ang tawag nila is tumor markers for cancer patients. Ngayon, nakita nila nag-shoot up siya from 0.01, nag-shoot up siya to 187. It means yung radiation na ginagawa sa akin is immune sa bagong cancer na dumapo sa akin. So, actually, when I did a PET scan, nakita nila sa left side ng neck ko, it's less than 1 centimeter between two blood vessels nagdadala at naglalabas ng dugo from the brain, no? Imaginein mo, no? Kapag yun lumaki, pumasok sa blood vessel ko yun, diretso sa brain ko and then sa other parts ng body ko. So sabi ng doctor ko, I can't imagine na, kumbaga, there's no time, 'di ba? Parang time is very important, to kailangan matanggal agad dyan. So, kaso hindi siya pwedeng i-surgery kasi less than 1 centimeter, hindi makikita ng mata ng doktor. So what happened is, no, pandemic na po ito, no, nag-start, no, pinapunta na ako sa oncologist kasi the doctor that was handling me was an endocrinologist. So this time, punta na ako sa oncology. So when you say oncologist, ayan na yung, di ba, chemotherapy, etc., etc. So nag-start na yung pandemic this time. Imagine niyo mentors, no, when I was walking towards the clinic no onco, no,
alam niyo yung mga nakaupo sa labas ng clinic niya, different ages, no? May matanda, may kasing edad ko, may bata. Lahat sila, kalbo, lahat sila may bucket or supot kung saan sila sumusuka. Kasi di ba yun yung side effect ng chemotherapy. So imagine mo, when I was entering her clinic, no, yun yung na-imagine ko na once I enter that clinic, isa na ako sa mga pasyenteng to, no? So yan, so excuse me Siyempre pag may traumatic experience ka, there are times na medyo teary-eyed ka, medyo naiiyak ka, no? So anyway, so yun po, no? So nung kinausap ko yung oncologist, nagulat ako, may nireseta siya sa akin. So nung binasa niya sa akin yung reseta, I have to take targeted chemo pills. So oral chemo pills. Hindi siya yung usual na chemo pills through IV. Yung parang dinedextrose, no? So sa akin, chemo pills. So when you say chemo pills, mas expensive siya at saka mas grabe yung side effect or yung damage sa body mo. Kasi I have to take 5 chemo pills per day for 3 months, which is trial lang daw. Trial muna, imagine ninyo. 3 pills in the morning, 2 pills in the afternoon. Ngayon, sabi nung onco ko, um, if I will take those chemo pills, no, masisira daw yung liver and kidney ko. So we will have daw a weekly monitoring with a team of doctors, no? So imagine niyo, to be honest, sagad na po talaga kami sa gastos that time, no? Magkakaroon pa kami ng weekly monitoring, meaning pag sinabing weekly monitoring, you will undergo different procedures, tests, and then if you will have a team of doctors, you have to pay those doctors, 'di ba, yung mga professional fee. And then ito pa yung pinakamasakit, no, for me as a mom, no, kasi pandemic, walang mga medrep na umiikot no sa ospital. So, sinulat lang ng doktor do sa reseta na yung name ng medrep, no, tsaka yung mobile number. So, pag uwi ko ng bahay, kinausap ko yung medrep, and then, alam niyo po ba kung magkano yung chemo pills ko per day? So, that's 5 pills per day for 3 months. Yung 5 pills per day ko ay 10,000 pesos. So, 10,000 pesos every day for 3 months, trial lang daw. At the same time, if I will take those chemo pills, masisira daw yung liver and kidney ko. So, i-compute nyo kung magkano yung 10,000 for 90 days. And then, imagine niyo pa, kung may weekly monitoring, and then you have a team of doctors, talagang, alam niyo po yun, ganito na po yung, actually, talagang as a mom, no, 'di ba tayo nga nagwo-work, I mean, a housewife ako, no, pero I do everything, kumbaga lahat binibigay ko sa anak ko, no, na gano'n naman tayo mga mamshi, no. So, dahil walang-wala na nga po kami, tapos ganun pa yung kaharapin na gastos. So, I was really depressed that time, no? I was really hopeless, no? Kumbaga feeling ko wala na akong pag-asang mabuhay. Kasi, yung 10,000 per day pa lang, no? Parang, saan mo kukunin yun? Magkano lang po yung sahod ng asawa ko? And then, ang masakit sa akin is yung isusubo ko sa anak ko, babawasan ko pa because of need. Kung dati, pwede kayo mag-McDo, mag-Jollibee, ngayon hindi na pwede. As in talaga maghihigpit kami ng sinturon. So kung maglalambing yung anak ko na, Mami, pa-ice cream naman, ganyan. So, hindi mo mabibigay yung gusto ng mga anak mo, no? Because of you, because of me. So, yun yung pinakamasakit na part sa akin. No? So, that time, kung makikita nyo dito sa screen ko, no? This was the time na I shared with my Facebook yung nangyari sa akin. Kasi alam naman natin, di ba, ang Facebook is marites ng bayan, no? Kasi hindi talaga ako ma-share sa Facebook ko. So I shared there kung ano nangyari sa akin. I did not ask for money naman. What I did is I asked for prayers and nasabi ko kung ano man yung ibebenta ko sa Facebook ko, please support it para sa gastusin na haharapin namin. So ito po yung mga binenta ko. Chili garlic, gyoza, bagoong na ulam, and then Chinese kikiam. Yung tipong 20 pesos lang yung tubo mo per item. Pero still, di ba lahat gagawin ko talaga to fund my medication, no? Yung mga upcoming procedures, no? So, and ito po, no? Actually, we did kung makikita nyo, no? Pwede nyo i-zoom yung sa third photo ko, medyo close up.
i-compare nyo yung itsura ko dyan sa itsura ko ngayon, no? So makikita nyo talaga, very dry yung hair ko, yung skin ko talaga, parang hindi healthy talaga. Kasi alam mo, pagka may sakit ka talaga, no, na malalang sakit, lalabas talaga physically sa'yo yan eh. So, sa mata ko pa lang, makikita mo parang pasan ng daigdig, no? So talagang um, kumbaga hopeless na ako, depressed, at the same time may sakit ka pa, no? So, actually, may ginawa kaming procedure. It's an experimental procedure with my doctor na tutusukin nila, guided by an ultrasound, and then susunugin. So, ito yung first time na gagawin dyan sa hospital na yan, no? Na usually, ginagawa daw sa mga may liver cancer, no? So, first time na gagawin sa papillary thyroid cancer. So, wag ko daw asahan. Kumbaga, syempre ako, miss the experimental procedure, I will try everything, no? And then, nag-pray talaga ako kay Lord na, Lord, sana this will be the last procedure na gagawin sa akin, no? So, ito po yung post namin mag-asawa na we're praying, we're asking for prayers na sana maging okay na ako with that procedure, no? So anyway, God is good, no? Alam niyo po ba, naniniwala talaga ako na may mga angel talagang binibigay ang Diyos sa atin dito sa earth, no? So etong angel ko, dati kong classmate nung college, and siya yung host natin kanina, si Mentor Romina Clemente, no? I'm very honored, no? Siya yung nag-introduce sa akin tonight, no? So anyway, so sabi niya sa akin, actually, when I was diagnosed with cancer, no, madami na sa akin nagsasabing, ba't di mo try yung barley ni Maritoni? It's 1,000 pesos per box. Pero that time, walang-wala talaga po kami to, 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 diba, para magbumili ng mga health supplement, diba? Although in my heart, gustong-gusto ko talaga siyang i-try, no? Pero, ang nagustuhan ko with Mentor Romina is, sabi niya sa akin, tulungan kita magka-discount. So, hindi niya ako binibentahan ng 1,000 per box. Sabi niya sa akin, tulungan niya ako magtaga-discount. So, ang sagot ko lang sa kanya, okay. No? Kasi, wala talaga po akong pang-join, no? Hindi ko alam kung saan ko kukunin, no? What I did, no, to be honest with you, yung may tita ako sa US, no, sabi ko, nag-iisang kapatid na lang na buhay ng daddy ko sa US. Sabi ko, tita, baka pwede mo kong padalhan ng money para pambili ng chemo pills ko. Imagine mo, nagsinungaling pa ako. Sabi ko, pambili ko ng chemo pills. Pero ang totoo talaga, pang-avail ko ng package. So, syempre, you cannot dictate naman the amount, no? Kung ano lang yung ibigay sa'yo, thank you. So, ang ginawa ng husband ko, nangutang pa siya para mabuo namin yung money to get a package kay I'm Worldwide. So, September 2020, I was a member of I'm Worldwide na. So, yung naka-red na shirt ako, yan yung first time na iinom ako ng barley. So, imagine din niyo yung itsura ko dyan sa itsura ko ngayon. Napakapayat ko. 'Di ba? Kita niyo yung mata ko, parang ang lalim-lalim, no? So, very physically makikita mo sa akin na talagang may sakit talaga ako. And then itong mga succeeding photos na ito na yung mga siguro may more than a month na akong umiinom, no, kaya medyo nagkakalaman na, nagmumukha ng tao. Di ba? Medyo nagiging rosy cheek na tayo. So yan. So what I did is kasi may usapan kami ng doktor ko, no? If after a month hindi bumaba yung tumor markers mo, you have to take the chemo pill. So, ang ginawa ko, nag 3 sachets po ako per day. Okay? And hindi lang po ako yung uminom kasi yung eldest daughter ko, matindi yung allergic rhinitis niya. Yung tipong sa sobrang bara ng ilong niya, hindi siya makatulog sa gabi and she has to go to school the next day. So imagine yung discomfort sa bata. So ako nag 3 sachets per day, yung daughter ko 1 sachet per day. So by God's grace, alam niyo po, more than 3 years na kami uminom ng barley, hindi na po sinusumpong ng allergic rhinitis yung eldest ko. Hindi na ganun katindi. If ever nasusumpongin siya, magsisneeze siya, magdo-double dose lang siya ng barley. Okay? Ayun, within the day, wala na. So, 'di ba? Healthy pa, hindi na kami nagre-rely sa mga antihistamine. Dati kasi ref namin, punong-puno ng iba-ibang brand ng antihistamine for her. Okay? So, going back to me, no? Going back sa kwento ko, no? Sa akin naman, so nag 3 sachets ako per day. Alam niyo po ba, ito madalas ang kwento ng husband ko pag sinishare niya yung story ko.
Ako yung uminom ng barley, pero after 2 weeks daw, siya daw yung husband ko ramdam ng effect ng barley. Diba? So medyo nagtataka kayo, paano nangyari yung Monter Monica? Ikaw yung uminom ng 3 sachets per day, pero after 2 weeks, si husband mo, yung nakaramdam, hindi siya umiinom ng barley that time. Kasi hindi ko na daw siya inaaway. Hindi na daw ako masungit. No, kasi imaginein mo ka, 'di ba? Ang paiba-iba yung timpla ng katawan mo. Syempre, iniisip mo pa na pag hindi naging okay, you have to take the chemo pills, kulang pa sa budget. So, alam mo yon, syempre, magiging moody ka talaga, no? So, it means nawala yung depression ko. Parang naging more energetic ako actually. Dati, parang very sluggish ako pagising ko pa lang sa umaga, parang nagbuhat ako ng ilang sako ng bigas the other day, ganun yung pakiramdam ko. So, ako hindi ko na mamalayan na nagiging okay na yung mood ko, nagiging energetic na ako, maganda na yung disposition ng sarili ko, no, nang siguro kasi nga, may nararamdaman na ako okay sa katawan ko. And then kanina nakwento ko nga na 5 days ako na walang bowel movement hanggang sa nagiging 3 times a week, no? Nagiging every other day, hanggang every day na ako may bowel movement. So talagang malaking improvement sa akin, no? And then at the same time, no, napansin ko parang hindi na nag-iiba-iba yung tipla ng katawan ko. So ito na po yung good news, no? Kasi may usapan kami ng doktor ko, after a month, pag hindi naging okay yung tumor markers mo, you have to take the chemo pills. So after a month, I did another blood test. 90% of my tumor markers went down. So imagine ninyo, um, okay, sige, sasabihin nyo, nag-ano ka nag-experimental procedure ka, Metermonica. O nga, diba? So, eto, nagulat ako doon sa sinabi ng doktor ko. Kasi when she saw my blood result, sabi niya, Iha, anong ginawa mo? So, ako pa yung tinanong niya. At the back of my mind, sabi ko, ano ba yun, Dok? Ang laki ng pinagastos mo sa amin doon sa experimental procedure, tapos tatanungin mo ako anong ginawa ko. Diba dapat ang sagot is, uy, very good, congratulations, nag-work yung procedure natin. Pero sabi niya sa akin, iya, anong ginawa mo? So sabi ko, yung parang bata kang pinapaamin, sabi ko, Dok, nag-barley ako. So sabi niya, nagulat din ako sa sagot niya, sabi niya, oy, that's good. If you think nakatulong sa yan, continue drinking it. So yun pala, no, yung husband niya na doctor din, yung nag-opera sa akin, no, uminom din pala ng barley. So yun, so hindi po natuloy yung chemo pills ko, 'di ba? So God is good talaga, no? Pwede po bang pa-type dyan, God is good all the time. No, kasi talagang lahat ito ay dahil kay God, no? So dinala niya yung tao and then yung product na makakatulong po sa akin, no? Ayan, so, and then after 6 months, so I nag-continue pa rin ako, syempre kailangan ko na siya for life, no? After 6 months, alam niyo po ba, nag-negative naman po tayo from cancer. So, 4 years na po akong negative from cancer, no? So, palakpakan po natin si God, no? God is good talaga. Actually, kailangan 5 years of consistent negative result bago ka tawagin cancer-free. So, 1 year na lang, mga mentors, no, pag-pray natin yan. And I'm very confident, no, na ma-achieve natin yan.